Ibinahagi na ni Coach Chot Reyes kung bakit tila mas lumakas ang TNT sa semis kumpara sa elimination round ng PBA. Aminado naman si Coach Tim Cone na sinusubukan nila ang birada sa tres sa sistema ng triangle sa laban ng Barangay Ginebra at kalaunan ay gusto niyang dalahin sa Gilas, Pilipinas. At si Bobby Ray Parks, aminadong may alok sa PBA at ibang liga abroad matapos ang pananatili nito sa B-League. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang ipinaliwanag ni Coach Chot Reyes ang isang mahalagang rason bakit sila delikado sa semis at posibleng makatawid sa finals base sa kanilang ipinapakitang laro. Sa kanyang pahayag, ipinunto niya ang malulusog niyang player sa kasalukuyan, malulusog na nagagamit nila ng maayos sa kanilang opensiba versus Meralco. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Christian Jacinto ng Spin. Buong conference kaming nahirapang hanapin yung tamang kombinasyon at balanse. Pero tandaan nyo ha, hindi naman talaga kami naging fully healthy nung elimination. Hindi 100% si RR Pugoy noon, kaya minamanage namin yung minuto niya. Hindi rin nakalaro si Jordan Heading ng ilang laro, di ba? Nawala rin si Brandon Ganuelas Roser ng ilang games. Hindi namin mabuo yung lineup na gusto talaga namin gamitin. Buti nilang habang mapatapos ang elimination, bumalik na sa 100% healthy si Roger Pugoy. Ang nakikita natin ngayon sa wakas is nagagamit na namin ng mga combination na gusto talaga namin pagsamasamahin. Alam niyo, malaking bagay talaga yung inamin ni Coach Chot Reyes dahil parang ngayon lang talaga natin nakikita yung tunay na anyo ng TNT tropang 5G sa conference na to. Nung elimination round kasi, parang bitin lagi yung lineup nila kasi nga merong injured. May minamanage na minuto at hindi mabuo yung chemistry nila. Kaya kahit nandyan si Bol, super import ng TNT, hindi pa rin consistent ang laro nila noong time na yon. Pero ngayon, ibang TNT na yung lumalabas eh. Healthy si RR Pugoy, si Jordan Heading, and of course si Brandon Ganuelas Roser. Kaya mas lumalalim yung rotation nila at mas nagiging balanse yung opensiba, di ba? Hindi na puro kay Bol lang umiikot yung laro kasi mas marami ng reliable scorers at defenders sa paligid nila. At yun ang dahilan kung bakit mas delikado ngayon ang TNT kumpara nung elimination round. Para naman sa Game 2 laban sa Meralco Bulls mga ka-playoffs, tingin ko malaking adjustment ang gagawin dito ni Coach Luigi Trillo at ang sinasabi na talaga nagmamando dyan si Coach Nenad Buchinitz. Hindi pwedeng puro kay Bolbol lang kasi nakatutok yung depensa kasi nga pinaparusahan na sila ng local ng TNT eh. Malamang susubukan ng Meralco na mas maging physical pa sila dyan, mas agresibo sa rebounding, at mas kontrolado yung pacing para hindi makakuha ng momentum ang TNT. Pero sa ngayon mga ka-playoffs, parang TNT ang may psychological edge. Kapag tuluyan nag-click kasi yung chemistry nila kasama si Bolbol, pwedeng mas mahirapan pa yung Meralco habang tumatagal yung series nila dyan. Gayun pa man mga ka-playoffs, hindi rin basta-basta susuko yung Bulls kasi nga kilala silang mahusay mag-adjust sa playoffs eh. Kaya posible talaga na maging dikdikan ulit yung Game 2. Pero kung pareho pa rin ang ilalaro ng TNT tulad ng Game 1, balance scoring, magandang depensa at mas disiplinadong ball movement, may malaking chance ulit sila na makuha yung panalo sa Game 2. Sa kabila naman ng pagkatalo ng Barangay Ginebra sa Game 1 ng semi-final series laban sa Rain or Shine, nananatiling pinakamatulis sa tres si Justin Brownlee at RJ Barrientos ayon sa report. Ayon kay Coach Tim, sinusubukan nilang kumada sa tres sa sistema ng kanyang triangle. Pero bukod sa Barangay Ginebra, umaasa din siya na magamit ang nasabing estilo sa Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Torrado sa Spin. Sinusubukan lang namin kumamada ng mas maraming 3-point shots gamit ang triangle offense namin at binibigyan sila ng laya dyan. Hindi naman talaga intentional yun eh. Pero nakabuo kasi kami ng 3-point shooting team kila Ralph, kay Stephen Holt, RJ Barrientos, Justin Brownlee, Scottie Thompson. Gumanda na rin ang tira niya. Pati mga bigs namin sila Isaac, Norbert at Troy Rosario. Lahat sila kayang tumira ng tres. Sana habang tumatagal ako sa coaching, mas marami pa akong natututunan at may dagdag akong bagong idea at sistema para mas makatulong sa Philippine Men's National Team. So lahat naman siguro mag-a-agree na maganda at napaka-importanting pahayag ito ni Coach Tim kasi nga malinaw, inaamin niya na nag-e-evolve na rin yung sistema niya bilang coach. Matutuwa dito yung maraming fans ng Barangay Ginebra, di ba? Kilala kasi si Coach Tim sa matinding triangle offense at inside game. Pero ngayon nakikita niya, iba na talaga yung direction ng modern basketball. Mas mahalaga na ngayon ang spacing, ball movement at outside shooting. At sa totoo lang mga ka-playoffs, malaking dahilan to kung bakit mas delikado ngayon ng Barangay Ginebra sa kabila ng pagkatalo nila dito sa Rain or Shine sa Game 1 ng kanilang semifinals. Kasi nga hindi na sila basta nakaasa lang sa ilalim mo, isolation plays dito kay Justin Brownlee. Ngayon mga playoffs, ayon na rin sa kanya, halos lahat pwedeng tumira sa labas. Si RJ, si Stephen, si Scottie, pati yung mga big men nila, si Isaac Go, Troy Rosario, po pwede na sila dyan.
So ibig sabihin, kapag sobrang mabigat ang depensa ng kalaban, kaya na nilang bombahin sa tres, di ba? Sa semifinals naman, laban sa rain or shine, malaking factor din yan. Dahil kilala ang rain or shine sa energy at pressure defense. Pero kapag mabilis umikot ang bola ng Barangay Ginebra at uminit ang outside shooting nila, mahihirapan ng rain or shine na habunin lahat ng shooters. Kaya malaking adjustment ang kailangan gawin ni Coach Cheng, lalo na sa closeouts at rotation sa depensa. At higit sa lahat mga playoffs, malaking bagay ito para sa Philippine team ang Gilas Pilipinas, di ba? Dahil sa international basketball ngayon, halos hindi ka makakasabay kapag kulang ka sa shooting, kapag wala kang outside shooting. Makikita mo yan laban sa mga bansang tulad ng Australia, Japan at kahit sa Europe, kitang-kita yan. Puro spacing at tres ang laro nila. Kaya kung madadala ni Coach Tim ang ganitong evolution ng sistema ng Gilas, malaking tulong yon para mas maging modern at competitive ang national team natin sa FIBA level. Samantala, katulad ni Kai Sotto at iba pang Filipino players, wala na rin sa B-League ng Japan si Ray Parks Jr. At nang makapanayam ng media, inamin nito na bukas siya sa pagbabalik sa PBA habang aminado rin siya na may alok overseas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Ray Parks sa report ni Kate Reyes ng Spin. Ginagawa lang ng PBA kung ano dapat nilang gawin at para sa akin, ang importante ngayon, yung paglago ng karera ko. Hindi naman ako nagsasara ng pinto para kanino man, di ba? Pilipinas pa rin ang tahanan ko eh. Sa ngayon, nakafocus lang ako sa off-season at kung ano man ang susunod na yugto sa karera ko, handa ako dyan. May mga alok naman mula sa international at local teams. Okay din yung pahayag ni Ray Parks, di ba? Kasi nga, ramdam mong very open pa rin siya sa lahat ng possibility pagdating sa susunod na yugto ng kanyang karera. Hindi niya sinasara ang pinto ng PBA. Malaking bagay yan lalo na sa mga fans na matagal nang gustong makita ulit siyang maglaro sa local scene. Okay rin yung sinabi niyang gusto pa niyang mag-compete pa dahil parang pinapakita no na naniniwala pa rin siyang marami pa siyang kayang ibigay sa basketball. At sa totoo lang mga ka-playoffs, kahit 33 na siya, hindi naman talaga mukhang ubos na si Parks. Ang laro niya kasi bagay pa rin sa modern basketball. Versatile, athletic, kayang gumawa ng opensa at pwedeng maglaro sa iba't ibang posisyon. Kaya hindi nakapagtataka na may mga alok pa rin siya international at local. Pero habang wala pa siyang final na decision mga ka-playoffs, mukhang bukas pa rin talaga ang lahat eh. Pwedeng abroad ulit, pwedeng PBA comeback, o baka may panibago pang challenge na susubukan siya dyan. So guys, maraming salamat.